Mga minamahal na pensyonado, makinig kayo ng mabuti sa video na ito dahil kung SSS o GSIS pensioner kayo, may darating na dagdag na pera para sa inyo ngayong Hunyo 2026. Hindi ito tsismis. Hindi ito gawa-gawa. Ito ay isang opisyal na update na kailangan ninyong malaman bago pa man maging huli ang lahat. At ang pinakaimportanteng tanong ngayon ay ito. Naaabot ba kayo ng benepisyong ito? O baka may mga bawas na hindi ninyo alam? Manatili kayo hanggang katapusan ng video na ito dahil dito namin ibubunyag ang lahat, ang tamang halaga, ang schedule ng release, at ang mga bagay na hindi alam ng marami sa ating mga pensyonado ngayon. Magsimula na tayo. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang 13,500 piso na bonus na pinag-uusapan natin ay hindi isang bagong programa. Ito ay isang kumpirmasyon ng pinagsanib na benepisyo na may kasamang 13th month pension, cost of living adjustment o COLA, at para sa ilan ay mayroon ding additional one-time cash assistance na inanunsyo para sa qualified na mga miyembro. Ang kombinasyon ng mga ito ang nagdudulot ng hanggang 13,500 piso na maaaring matanggap ng isang pensyonado ngayong Hunyo 2026. Ang halaga ay depende sa inyong monthly pension, ang inyong klasifikasyon bilang miyembro, at kung mayroon kayong mga aktibong loan sa SSS o GSIS. Huwag ninyong palampasin ito at siguraduhing mapanood ninyo ito hanggang sa dulo dahil may nakatagong detalye tungkol sa mga bawas na pwedeng makaapekto sa inyong aktwal na matanggap. Una, pag-usapan natin ang SSS. Para sa mga SSS pensyonado, ang tinatanggap ninyong regular na monthly pension ay nagsisimula sa minimum na 2,000 piso. Ngunit para sa mga may mas matagal na kontribusyon at mas mataas na average monthly salary credit o AMSC, ang pensyon ay maaaring umabot sa 5,000 piso hanggang 18,000 piso bawat buwan, depende sa inyong talaan. Halimbawa, si Mang Ernesto, 68 anyos, nagretiro noong 2019. Ang kanyang monthly SSS pension ay 4,500 piso. Ang kanyang 13th month pension na katumbas ng isang buwan niyang pensyon ay 4,500 piso din. Bukod diyan, may COLA increase na 1,000 piso na idinagdag sa kanyang monthly benefit simula Enero 2026. Kaya ang kanyang Hunyo 2026 na matanggap ay magiging 5,500 piso regular monthly pension, kasama ang one-time na 4,500 piso na 13th month. Kabuuan ay 10,000 piso para sa buwang iyon. Ngayon, kung kasama pa ang one-time cash assistance na inianunsyo para sa mga senior citizen pensyonado na 70 anyos pataas, dagdag pa ng 3,000 piso hanggang 3,500 piso. Kaya ang total na maaaring matanggap ay abot sa 13,000 piso hanggang 13,500 piso para sa isang buwang disbursement. Ito ang pinagmulan ng figure na aming binanggit sa titulo ng video na ito. Para naman sa mga GSIS pensyonado, mga dating government employees, mga guro, pulis, sundalo, at iba pang mga lingkod bayan, mayroon ding katulad na balita. Ang GSIS ay may sariling pension enhancement program. Ang basic monthly pension ng isang GSIS retiree ay nakabatay sa average monthly compensation at bilang ng taon ng serbisyo. Halimbawa, si Ginang Remedios, dating pampublikong guro na nagretiro pagkatapos ng 30 taon ng serbisyo, ang kanyang monthly GSIS pension ay 9,000 piso. Sa ilalim ng 13th month pension, matatanggap niya ang dagdag na 9,000 piso sa Hunyo. Dagdag pa rito ang kanyang enhanced pension supplement na 3,000 piso para sa mga retiree
na naglingkod ng 20 taon o higit pa, kabuuang dagdag ay 12,000 piso para sa buwang iyon na siyang nagpapahalaga ng kanyang kabuuang Hunyo disbursement sa hanggang 21,000 piso depende sa kanyang regular pension at supplemental benepisyo. Para sa mga GSIS, pensyonado na may mas mababang pensyon, halimbawa, ang monthly pension ay 5,000 piso lamang. Ang kanilang 13th month ay 5,000 piso at ang supplemental assistance ay maaaring magdagdag ng 3,000 piso hanggang 3,500 piso. Kaya ang total ay maaaring umabot sa 13,500 piso din. At ito ang average na amount na pinag-uusapan natin ngayon para sa karamihan ng ating mga pensyonado. May isa pang mahalagang update, at ito ang hindi alam ng marami, ang tinatawag na loan offset o clawback. Kung mayroon kayong aktibong salary loan, emergency loan, o calamity loan sa SSS o GSIS, ang mga benepisyong ito ay hindi automatic na buong-buo ang matatanggap ninyo. Ang sistema ay automatikong ibabawas ang inyong monthly amortization o sa ilang kaso, mas malaking bahagi ng inyong utang mula sa inyong bonus disbursement. Ibig sabihin, kung ang inyong kabuuang dapat na matanggap ay 13,500 piso, ngunit mayroon kayong buwanang bawas na 2,500 piso para sa luwan, ang aktwal na matanggap ninyo ay 11,000 piso lamang. Sa ilang kaso, kapag ang pensyonado ay napakataas ang loan balance at matagal nang hindi nagbabayad, ang SSS o GSIS ay maaaring mag-apply ng mas malaking offset na tinatawag na full offset o full clawback, kung saan ang buong bonus ay maaaring mapunta sa pagbabayad ng utang. Ito ang katotohanang dapat ninyong malaman. Hindi ito parusa. Ito ay patakaran upang masiguro na ang mga nangutang ay hindi mananatiling may utang habang tumatanggap ng benepisyo. Ngunit importante na malaman ninyo ito upang hindi kayo magulat sa inyong susunod na disbursement. Ang payo namin, bisitahin ang pinakamalapit na SSS o GSIS branch o i-check ang inyong My SSS account o GSIS iConsulta portal upang malaman ang inyong kasalukuyang loan balance at kung anong bawas ang inaasahan sa inyong susunod na release. Ngayon, pag-usapan naman natin ang schedule ng release. Para sa mga SSS pensyonado, ang 13th month pension ay karaniwang ire-release bago o sa pagsisimula ng Hunyo 2026. Ang eksaktong petsa ng crediting ay depende sa inyong pension payment method, kung bank transfer, e-wallet tulad ng GCash o Maya, o kaya ay over-the-counter sa bayad center at partner banks. Ang karaniwang pattern ay ito. Ang mga may bank accounts ay nakaka-receive ng kanilang pension sa unang linggo ng buwan. Ang mga nagbabayad sa cash card o Unified Multipurpose ID ay nakaka-receive mula ika-1 hanggang ika-15 ng buwan, depende sa ending number ng kanilang SSS number. Para sa mga GSIS pensyonado naman, ang pension ay karaniwang nire-release sa ika-15 ng bawat buwan o sa pinakamalapit na banking day kung ang ika-15 ay holiday o weekend. Ang karagdagang benepisyo at bonus ay maaaring i-release ng sabay o may ilang araw na pagkakaiba. Ang aming payo, huwag magpanik kung hindi pa kita ng pera sa unang araw, maghintay ng 3 hanggang 5 banking days bago bumisita sa opisina o tumawag sa hotline. Ang sistema ay nagpo-process ng milyon-milyong pensyonado ng sabay-sabay at hindi bihirang mayroon mang 1 o 2 araw na pagkaantala. Ito ang hindi alam ng marami at kailangan ninyong malaman ito ngayon. Mayroong mga scammer na sinasamantala ang mga panahon ng bonus release upang manloko ng ating mga pensyonado. Mag-ingat sa mga sumusunod na sitwasyon. Una,
Huwag maniwala sa sinumang tumatawag sa inyo at nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee upang matanggap ang inyong bonus. Ang SSS at GSIS ay hindi nanghihingi ng bayad para sa pagpoproseso ng benepisyo. Ikalawa, huwag magbigay ng inyong SSS number, GSIS UMID number, PIN o one-time password sa kahit sinong hindi ninyo personal na kilala. Kahit sabihin nila na empleyado sila ng SSS o GSIS, ang mga tunay na empleyado ay hindi hihingi ng inyong password o PIN sa telepono. Ikatlo, mag-ingat sa mga text message o Facebook post na nagsasabing kailangan ninyong mag-click ng link upang i-claim ang inyong bonus. Ang SSS at GSIS ay may opisyal na website at social media pages. Tiyaking ang mga site na inyong binibisita ay may GovToolDoc PETA@H sa address. Kung may nag-contact sa inyo at nararamdaman ninyong may hindi tama, agad na tumawag sa SSS hotline sa 1455 o sa GSIS Contact Center sa 88 474747. Huwag hintayin na mangyari ang masamang bagay bago kumilos. Ang inyong pensyon ay resulta ng inyong mga taon ng pagsusumikap at pagbabayad ng kontribusyon. Walang dapat na kumagat nito maliban sa inyo. May isa pang mahalagang update para sa mga senior citizen na kasapi sa OSCA o Office for Senior Citizens Affairs ng inyong lokal na pamahalaan. Bukod sa SSS at GSIS pension, ang mga senior citizen na 60 anyos pataas ay may karapatang sa Social Pension for Indigent Senior Citizens sa ilalim ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ang halaga ay 500 piso bawat buwan na ibinibigay tuwing 3 buwan, kaya ang quarterly release ay 1,500 piso. Para sa Hunyo 2026, ang ikalawang quarter na release ay inaasahang maganap sa pagitan ng Hunyo at Hulyo. Depende sa inyong lokal na pamahalaan. Hindi kayo dapat mag-apply sa DSWD Social Pension kung mayroon na kayong SSS o GSIS pension. Ang programang ito ay para sa mga hindi saklaw ng anumang pension system. Ngunit kung mayroon kayo sa inyong pamilya na indigent na senior citizen na walang pensyon, ipaalam sa kanila na pwede silang mag-apply sa pamamagitan ng inyong barangay o DSWD office. Ngayon, ilang praktikal na payo para sa ating mga pensyonado. Una, i-update ang inyong contact information at bank account details sa SSS o GSIS portal. Maraming delayed at unclaimed pension ang sanhi lamang ng maling impormasyon sa kanilang record. Isang simpleng pagbisita sa opisina o pag-update sa online portal ay maaaring maiwasan ang mga abala. Ikalawa, kung hindi pa kayo enrolled sa e-payment system ng SSS o GSIS, isaalang-alang ninyong gawin ito ngayon. Ang direktang crediting sa inyong bank account o e-wallet ay mas ligtas, mas mabilis, at hindi kayo kailangang pumila o lumayo pa ng bahay upang makatanggap ng inyong pensyon. Ikatlo, itago ang lahat ng inyong pension stubs, official receipts, at kahit anong dokumento mula sa SSS o GSIS. Kung may mangyaring pagkakamali sa inyong release o may tanong tungkol sa inyong benepisyo, ang mga dokumentong ito ang inyong proteksyon. Ikaapat, huwag mahiyang humingi ng tulong mula sa inyong mga kamag-anak, mga kabarangay, o sa inyong lokal na senior citizen center kung hindi kayo makapag-navigate ng mga online na proseso. Ang mga kagawad ng OSCA at mga barangay social worker ay may tungkuling tumulong sa inyo. Pakinggan ninyo itong mabuti at ito ang aming nais sabihing buong puso sa inyo. Ang inyong pensyon ay hindi regalo. Ito ay karapatan. Ito ay kabayaran ng inyong mga dekada ng pagtatrabaho, ng inyong mga kontribusyon, ng inyong tapat na serbisyo sa bansang ito. Bawat pisong iyon, kinita ninyo. Pinaghandaan ninyo. Itinago ninyo para sa panahon na ito. Huwag kayong mahiya na tanggapin ito. Huwag kayong matakot na itanong
Kung may hindi kayo natatanggap, huwag kayong hayaang manloko ng sino man sa inyo ng bahagi ng inyong pinaghirapan. Ang bansa ay may utang na loob sa inyo at ang mga benepisyong ito ay maliit na bahagi lamang ng pagkilala sa inyong kontribusyon sa lipunan at sa ating kasaysayan. Bago tayo magpaalam, may huling paalala kami. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga katrabaho noong nakaraan, sa inyong mga kapwa pensyonado. Marami sa ating mga kababayan ang hindi alam na may mga benepisyo silang hindi pa natatanggap. Ang isang simpleng share o forward ng video na ito ay maaring makatulong sa isang tao na nangangailangan ng kaalaman na ito ngayon. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, pindutin na ang subscribe button at ang notification bell upang laging updated kayo sa pinakabagong SSS, GSIS, at DSWD updates na mahalaga para sa inyong buhay at sa inyong mga mahal sa buhay. Kami ay narito para sa inyo, hindi para kumita, kundi para maglingkod at magbigay ng tamang impormasyon sa tamang panahon. Maraming salamat, mga minamahal na pensyonado at mga kababayang nagmamahal sa ating mga senior citizens. Maging ligtas kayo, maging malusog, at patuloy kayong magtiwala na ang inyong mga karapatan ay hindi mawawala habang may mga taong handang ipaglaban ang katotohanan para sa inyo. Hanggang sa muli, ingat lagi at pagpalain kayo ng Diyos.